Araling Panlipunan 5, Quarter 4, Week 7 hanggang Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng kamalayang pambansa. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng kamalayang pambansa. Para sa most essential learning competencies, napahalagahan ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng kamalayang pambansa. Natutuhan mo sa huling aralin ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor, gaya ng katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Nalaman mo rin ang mga grupo ng mga katutubo at kababaihan na lumahok sa pakikibaka. Ang kanilang katapangan, pagiging makabayan, ay ang naging dahilan upang hindi nila isuko ang kanilang teritoryo sa mga Kastila. Sa araling ito, inaasahang naiisa-isa ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng kamalayang pambansa. At natatalakay ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng kamalayang pambansa. Bago natin simulan ang ating aralin, kilalanin natin ang babaeng bayaning Pilipino na makikita sa larawan. Sino siya? Tama! Siya ay si Melchora Aquino. Si Melchora Aquino ay isa ring bayani ng ating bansa. Mamaya ay tatalakayin natin sa araling ito ang kanyang kabayanihang ginawa. Mula pa man nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay hindi nabuo ang naging pagtanggap sa kanila ng mga Pilipino. Bagamat may ilang bukas palad at buong puso silang tinanggap, at marami rin naman ang hindi sumang-ayon sa kanilang mga kagustuhan at nakipaglaban sa kanila tulad ni Lapu-Lapu. Marami pang iba na lumaban sa mga Kastila sa loob ng mahabang panahon ng kanilang pamamalagi sa Pilipinas. May iba't ibang kadahilanan ang bawat pag-aaklas na inilunsad ng mga Pilipino mula sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Ang ilan ay nagtagumpay sa kanilang layunin, ngunit kalimitan sa kanila ay hindi. Ang lahat ng mga ito ay siyang naging dahilan upang unti-unting mabuo ang malayang kamalayan ng mga mas makabagong Pilipino ng kanilang panahon. Ito ang naging daan at paraan upang ang kalayaang matagal na nilang inaasam ay kanila nang makamit matapos ang maraming taon ng mahirap at madugong pakikidigma. Isa sa nakipaglaban upang makuha ang ating tagumpay ay si Raha Lacandula noong 1574. Ang dakilang raha ng Tondo na si Raha Lacandula ay nanguna rin sa isang pag-aalsa laban sa mga Kastila. Sa simula ay naging maayos ang ugnayan ni Raha Lacandula at mga Kastila sa isa't isa sapagkat mayroon siyang pribilehiyo na hindi pagbabayad ng buwis sa mga Kastila at pagiging malaya sa paghahanap buhay. Ang pribilehiyong kanyang natanggap ay hindi naging pangmatagalan sapagkat ipinatigil ito ni Gobernador Guido Lavezares na siyang pumalit kay Legazpi nang ito ay mamatay. Naging mapang-abuso at mapang-alipin si Gobernador Guido Lavezares, bagay na ikinagalit ni Raha Lacandula. Noong taong 1574, nagsimula ang labanang Raha Lacandula at ang mga Kastila.
Subalit isinugo ni Lavezares sina Padre Jeronimo Martin at Kapitan Juan de Salcedo upang himuking sumuko ang dalawang hari, sina Raha Lacandula at Sulaiman. Sumuko ang dalawa nang tiyakin ang paggalang sa kanilang karapatan 10 ng kanilang nasasakupan. Muling nanumbalik ang kapayapaan at pagkakaibigan sa pagitan ni Raha Lacandula at mga Kastila. Tumulong pa sina Lacandula at Sulaiman sa pagtataboy kay Limahong at ng kanyang mga mandirigma. Noong 1587, ipinagpatuloy ito ng anak ni Raha Lacandula na si Magat Salamat. Ang dahilan ng kanilang paghihimagsik ay ang hindi pagtupad ng mga Kastila na ibalik ang pribilehiyo nila na hindi pagbabayad ng buwis. Ang sumunod naman ay si Raha Sulaiman noong 1574. Si Raha Sulaiman, na kilala rin bilang Raha Sulaiman, ay isang Muslim na datu na namuno kasama ni Raha Matanda at Lacandula, hari ng Tondo, isang malaking populasyon ng mga Tagalog sa timog ng Ilog Pasig sa lungsod ng Maynila noong ika-16 na dantaon. Malugod niyang tinanggap at pinapasok ang mga Kastilang konkistador na sina Martin de Goiti at Juan de Salcedo. Naging palakaibigan siya at binigyan niya ang mga konkistador ng mga pampalasa at mga babae bilang regalo. Ngunit nang dumaan ang mga linggo, sinimulang abusuhin siya ng mga Espanyol at hindi naglaon nalaman niya ang pakay ng mga Espanyol na sakupin ang kanyang lungsod at nakawin ang mga likas na yaman ng kanyang lugar. Namuno siya ng isang kudeta upang mapaalis ang mga Kastila sa lungsod. Francisco Dagohoy Rebellion noong 1744 hanggang 1828. Noong 1744 sa Bohol, pinamunuan ni Francisco Dagohoy ang isang rebelyon na bunsod rin ng hindi pagkakasundo sa relihiyon. Matapos mapatay ang kapatid ni Dagohoy, ay hindi ito pinayagan na basbasan ng paring praile sa kanilang bayan. Ang pagtangging ito ng praile ang siyang naging dahilan ng pagsisimula ni Dagohoy ng rebolusyon. Ito ang naging pinakamatagal na rebolusyong nasaksihan at kinabilangan ng mga Pilipino kahit patay na ang nagpasimula nito na nagtagal ng 85 na taon. 20 gobernador general mula kay Juan Arechedera hanggang kay Mariano Ricafort y Abarca ay hindi nagapi ang rebolusyong ito na nakapagtayo ng isang malayang revolusyonaryong gobyerno ng mga Boholano. Nagpadala ng 2,200 na kawal si Ricafort sa Bohol na nagapi rin naman ni Dagohoy at ng kanyang mga tauhan. Muling nagpadala ng sundalo si Ricafort noong 1828 at 1829 at tulad ng nauna ay hindi naging matagumpay ang mga ito. Namatay si Dagohoy 2 taon bago pa man matapos ang kanilang rebelyon na siya namang naging dahilan ng pagtatapos ng rebolusyon. Mahigit 19,000 sa mga tauhan ni Dagohoy na buhay at nadakip at pinabayaang mamuhay sa ilang bayan ng Bohol, Balilihan, Batuan, Bilar, Catigbian at Sevilla. Isa rin sa nakipaglaban sa mga Espanyol ay si Diego Silang. Noong 1462 hanggang 1463. Si Diego ay naging katulong ng kura paroko ng Vigan. Doon siya naging mahusay magsalita ng wikang Kastila. Siya ay pinadala ni Padre Crisolo bilang mensahero. Dinadala niya ang mga sulat mula sa Vigan papuntang Maynila sa pamamagitan ng bangka. Isa sa kanyang paglalakbay
Ang kanyang bangka ay inatake ng mga katutubong Zambal sa baybayin ng Zambales. Ang ilang sakay ay nalunod at pinatay ng mga katutubo. Si Diego naman ay nakaligtas ngunit naging bihag. Siya ay pinalaya sa pamamagitan ng ransom na pinadala ng mga misyonaryong recollectionista. Napansin ni Diego na humihina ang hukbong Kastila at dito niya naisipang mamuno ng kilusang revolusyonaryo sa Hilagang Luzon. Lumakas ang puwersa nito. Nagtatag siya ng sariling kampo sa isang mataas na bundok na kung saan matatanaw ang kabuuan ng lalawigan ng Vigan. Ito ay kilala ngayon bilang Bundok ng Silang. Si Diego Silang ay isang mahusay na pinuno at disiplinadong militar. Upang magkaroon ng pondong panustos, siya ay nanghingi ng tulong sa mga mayayaman at mahihirap na tao, depende na rin sa kakayahan ng mga ito. Sa ilalim ng pamumuno ni Diego Silang, binigyan niya ng pagkakataong mamuno ang kapwa Pilipino. Lahat ng mga tinanggal na Kastilang opisyal ay pinalitan niya ng mga karapat-dapat na Ilocanong sibil at opisyal militar na naaayon din naman sa kagustuhan ng kanyang nasasakupan. Ang kanyang mga makatarungang batas ay ipinahayag sa iba't ibang bayan. Dahil sa kanyang husay na pamumuno, siya ay tinaguriang Liberator ng Ilocos. Tinuloy ng kanyang asawang si Gabriela ang laban. Ang sumunod naman ay ang Basi Revolt noong 1807. Ang Basi Revolt ay kilala rin sa tawag na Ambaristo Revolt na naganap noong September 16 to 28, 1807. Pinamunuan ito ni Pedro Mateo at Salarogo Ambaristo na sinasabing iisang tao rin lamang dahil na rin sa malabis na pamamalakad ng mga Espanyol sa bayan ng Pidig, Ilocos Norte. Ito ay naiiba sa ibang mga revolusyon dahil ito ay umiikot sa kanilang basi o alak na nagmula sa tubo na siya namang ginagawa at produkto ng lugar. Noong 1786, ipinagbawal ng mga Kastila ng paggawa at pagbebenta ng basi. Napilitan ang mga mamamayan na bumili sa mga tindahan. Dahil dito ay inilunsad ang isang revolusyon sa mga Espanyol noong September 16, 1807 na nagtatagal ng 1 linggo sa bawat pagtatagpo na nakakaabot din sa mga karatig na bayan. Tuluyang nagapi ng mga Espanyol ang mga revolusyonaryo noong September 28, 1807 na nagdulot ng maraming pagkamatay ng maraming Pilipino na kasapi sa revolusyon at maging ng mga kawal na Pilipino na kasama ng mga Kastila. Ang sumunod naman ay ang Cavite Mutiny noong 1872. Ang Cavite Mutiny noong 1872 ay binuo ng mga kawal na Pilipino ng Fort San Felipe ng Spanish Arsenal sa Cavite. Ito ay naganap noong January 20, 1872. Mahigit sa 200 sundalong Espanyol kasama ng iba pang mga manggagawa ang nadamay dito na hindi agad mapaniwalaan ng mga Espanyol at ilang Pilipino dahil ang mga nag-aklas ay pawang mga kawal din. Ang kanilang pag-aaklas din ay nabunsod dahil sa pagkakabitay ng 3 paring Pilipino, ang Gombursa. Bagaman nagtagumpay sila sa umpisa, ay hindi rin ito nagtagal nang sila ay mahuli rin ng ipinadalang mga kawal na Kastila at sila ay binitay agad. Gregoria de Jesus. Siya ay kilala sa bansag na Lakambini ng Katipunan. Siya ay sumapi sa Katipunan bago pa man makasal kay Andres Bonifacio. Sa isang pagpupulong ng mga Katipunero, nabuo ang isang sektor na pambabae sa samahan. Si Josefa Rizal, kapatid ni Jose Rizal, ay nahalal na pangulo at siya ang inihalal na pangalawang pangulo.
Mahirap ang naging kalagayan ni Oryang, kanyang palayaw, lalo na nang matuklasan ang katipunan. Bilang lakambini ng katipunan at asawa ng Supremo, siya ang tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng samahan. Pinamahalaan din ni Oryang ang pagpapakain at pagpapagamot sa mga kasapi ng katipunan na nasugatan sa labanan. Sumunod ay si Gabriela Silang. Siya ang unang Pilipinong babae na namuno sa isang paghihimagsik noong kolonyalismo. Ipinagpatuloy niya ang ipinaglaban ng kanyang asawang si Diego Silang. Dahil sa kanyang katapangan at kagitingan sa pakikipaglaban, tinagurian din siyang unang babaeng general at unang babaeng martir. Ang sumunod naman ay si Patrocinio Gamboa. Tubong Iloilo si Patrocinio Gamboa, bagaman nagmula rin siya sa isang mayamang angkan ng mga ilustrado, kabilang siya sa mga naghahangad ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Mahilig siyang magbasa ng mga komposisyon ni Rizal at Lopez Haina. Hindi nagtagal, sumapi na rin siya sa mga nagre-revolusyonaryo sa kanilang lalawigan. Hindi siya agad pinagdudahan ng mga Espanyol dahil siya ay babae. Nakatulong siya sa paniniktik at sa pag-iipon ng pondo para sa revolusyon. Naging aktibo rin siya bilang miyembro ng Red Cross. Ang pinakatatanging bahagi ng kanyang pagiging kasapi ng Pwersang Revolusyon ay nang matagumpay niyang malampasan ang bantay ng kalaban sa Santa Barbara, Iloilo. Bahagi na ng pagdiriwang ng anibersaryo ng pamahalang revolusyonaryo ang paglalahad ng watawat. May watawat na nakahanda na para sa mga taga-Haro Iloilo, ngunit ang problema nila ay kung paano ito madadala sa kampo ni General Delgado ng Santa Barbara. Dadaanan nila ang mga bantay na kawal ng mga Espanyol na mahigpit na naghahalughog ng mga gamit ng mga nagdaraan. Pinapatay nila kaagad ang sinumang kanilang mapaghinalaan. Itinago niya ang regalong espada ni Aguinaldo kay General Delgado sa ilalim ng mga pinaggiikan ng palay, samantalang ang bandila naman ay kanyang itinali sa kanyang baywang at sa kanya isinuot ang kanyang damit. Kasama niya ang isang katipunero na siya namang nagpanggap na kanyang asawa. Nang dumaraan sila sa tapat ng mga bantay, ay umarte ang dalawa na nag-aaway. Natatawang pinalampas sila ng mga bantay. Ang bandila ay nakarating sa oras ng programa. Melchora Aquino. Kilala si Melchora Aquino sa bansag na ina ng katipunan. Sa edad na 84, hindi siya nag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nasugatang katipunero sa tuwing napapasabak ang mga ito sa labanan. Dahil mayroon siyang palayan, naging mainam na kanlungan ng mga revolusyonaryo ang kanyang lugar. Hindi rin siya naging maramot na magbigay ng palay o kalakal niya sa kanyang tindahan. Dito madalas niyang makausap si Andres. Siya ay hinuli at ikinulong dahil sa kanyang pagtulong sa mga katipunero. Siya ay ipinatapon sa Guam kung saan tinanggap siya ng mag-asawang Pilipino. Pinili niyang magtrabaho sa kanila kaysa tumanggap ng libreng tulong. Nakabalik siya sa Pilipinas noong 1903, nang ang mga Amerikano ay nasa bansa na. Namatay siya sa piling ng kanyang mga anak sa edad na 107. At ang panghuli ay si Teresa Magbanwa. Tinaguriang unang magdirigma sa Panay at mas kilala bilang Joan of Arc ng Visayas. Nang sumiklab ang revolusyon, sumanib siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa. Naunang sumapi sa katipunan ng kanyang dalawang kapatid na lalaki na pawang may mataas na katungkulan sa katipunan. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga kalalakihan. Tumulong siya sa pakikipaglaban. Nakilala siya sa kanyang husay sa pamumuno at tinawag na Nay Isa.
Maraming labanan ang kanilang naipanalo sa kabila ng gutom at kakulangan sa armas. Unti-unting naagaw nila ang mga bayan ng Panay hanggang masakop ng mga Persang revolusyonaryo ang buong isla. Nakuha niya ang mga armas laban sa mga Espanyol. Pinangunahan ang mga tropa at nanalo ng ilang mga labanan sa ilalim ng pamumuno ni General Martin Delgado. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa panahon ng mga Amerikano. Ang kanyang kapatid na si General Pascual ay isa rin sa nagtanggol sa Haro. Aktibo rin sa pakikipaglaban ang kanyang kapatid na si Elias. Nang bumagsak ang Santa Barbara, Iloilo sa mga kamay ng mga Amerikano, naging gerilya sila. Napatay ang kanyang kapatid na si Elias sa isang labanan, samantalang patraidor namang pinatay si Pascual. Nagluksa siya sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Nang magsimulang magsisuko ang mga general, nilansag niya ang kanyang pangkat sa halip na sumuko. Lumipat siya sa bayan ng kanyang asawa at namuhay ng tahimik. Itinigil niya ang pakikipaglaban nang makita niyang walang mangyayari sa pagtutol nila sa pananakop ng mga Amerikano. Ngayon naman ay sagutan ang mga pamprosesong tanong. Para sa unang katanungan, sino-sino ang mga bayaning Pilipino na kinilala sa ating kasaysayan na nakipaglaban sa mga Espanyol? Magaling! Sila ay sina Raha Lacandula, Raha Sulaiman, Magat Salamat, Francisco Dagohoy, Diego Silang, Gabriela Silang, Gregoria de Jesus, Patrocinio Gamboa, Melchora Aquino, at Teresa Magbanwa. Pangalawang tanong, ano ang kanilang ipinaglaban? Tama! Ang kanilang ipinaglaban ay ang kalayaan ng ating bansang Pilipinas laban sa mga mapang-abusong Espanyol. Pangatlo, magbigay ng isang bayaning Pilipino na nakipaglaban sa mga Espanyol. Ilahad ang kahalagahan ng kanyang pakikibaka. Ang aking sagot ay, ang isa sa mga bayaning Pilipino na nakipaglaban sa mga Espanyol ay si Melchora Aquino. Si Melchora Aquino ay hindi nag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nasugatang katipunero sa tuwing napapasabak ang mga ito sa labanan. Naging kanlungan rin ang kanyang lugar ng mga revolusyonaryo at hindi rin siya naging maramot magbigay ng kanyang palay at kalakal sa kanyang tindahan. Pang-apat, bilang mag-aaral, paano mo pahalagahan ang kabayanihang ginawa ng mga unang Pilipino na nakibaka laban sa mga dayuhan? Bilang mag-aaral, aking aalalahanin at gugunitain ang kabayanihan ng mga unang Pilipino sa pagtatanggol sa ating bansa. Akin silang ipagmamalaki sa lahat at ituturo sa mga kabataan ang ginawa nilang kabayanihan. At panglima, paano mo pahalagahan ang kanilang ipinaglabang kalayaan para sa ating bansa na hanggang ngayon ay tinatamasa natin? Pahalagahan ko ang kanilang ipinaglabang kalayaan sa pamamagitan ng pag-alaala sa kanilang kadakilaan at pagbabahagi sa iba ng kanilang kwento ng kabayanihan. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Hanapin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, kilala bilang ina ng katipunan. Sino siya? Piliin sa hanay B. Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, si Melchora Aquino. Pangalawa, tatlong paring martir. Hanapin sa hanay B. Magaling! Ang tamang sagot ay letter E, Gombursa. Pangatlo, siya ang tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng samahan. Sino siya? Magaling! Ang tamang sagot ay
Nasa letter D, si Gregoria de Jesus. Pang-apat, siya ay tinaguriang Joan of Arc ng Visayas. Sino siya? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, si Teresa Magbanwa. At pang-lima, kilala sa tawag na Liberator ng Ilocos. Sino siya? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, si Diego Silang. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, lagyan ng check ang patlang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagpapahalaga at X naman kung hindi. Una, maraming kababaihan ang tumulong sa maraming paraan sa revolusyon at ang ilan sa kanila ay sina Melchora Aquino, Gabriela Silang, Teresa Magbanwa, Gliceria at Patrocinio. Ito ba ay check o X? Magaling! Ang tamang sagot ay check. Pangalawa, maraming Pilipino ang nagbuwis ng kanilang buhay para sa kanilang mga ipinaglalaban. Ito ba ay check o X? Magaling! Ang tamang sagot ay check. Pangatlo, kinamkam ng mga praile ang mga lupain ng mga katutubo. Ito ba ay check o X? Magaling! Ang tamang sagot ay X. Pang-apat, pagtatatag ng lihim na samahan para bumuo ng pag-aaklas laban sa mga dayuhan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. At pang-lima, may mga katutubong sumanib sa mga Espanyol at nilabanan ang kapwa Pilipino sa panahon ng pag-aalsa. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, may mga iba't ibang rehiyon at sektor ang nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Pumili ng inyong pinakanagustuhan sa mga ito at ibigay ang kahalagahan ng kanilang partisipasyon. Para sa aking halimbawa, ang grupo o sektor na aking napili ay ang pag-aalsa ni Dagohoy at ng kanyang pangkat. Ito ang naging pinakamatagal na revolusyong nasaksihan at kinabilangan ng mga Pilipino na nagtagal ng 85 taon. Natapos rin ang kanilang revolusyon at mahigit 19,000 sa mga tauhan ni Dagohoy na buhay at nadakip ay pinalaya at hinayaang mamuhay ng mapayapa. Ang pinakanagustuhan ko ay ang bayaning si Patrocinio Gamboa na ang pinakanatatanging bahagi ng kanyang pagiging kasapi ng pwersang revolusyon ay nang matagumpay niyang malampasan ang bantay ng kalaban sa Santa Barbara, Iloilo. Nag-isip siya ng paraan kung paano niya madadala ang watawat ng Pilipinas na hindi makikita ng mga bantay na kawal at nakaisip siya ng magandang paraan. Para naman sa pagsasanay bilang apat, sa pamamagitan ng concept mapping, talakayin ang partisipasyon ni na Francisco Dagohoy, Melchora Aquino at Gombursa. Pumili sa tatlo kung sino ang may pinakamahalagang partisipasyon at ipaliwanag. Ang unang sektor ay si Francisco Dagohoy. Ang kanyang partisipasyon ay noong 1744 sa Bohol. Pinamunuan ni Francisco Dagohoy ang isang rebelyon na bunsod rin ng hindi pagkakasundo sa relihiyon. Matapos mapatay ang kapatid ni Dagohoy, ay hindi ito pinayagan na basbasan ng paring praile sa kanilang bayan. Dito nagsimula ang revolusyon ni Dagohoy na tumagal ng 85 taon. Ang sumunod naman na sektor ay si Melchora Aquino. Ang kanyang partisipasyon, kilala si Melchora Aquino sa bansag na ina ng katipunan. Sa edad na 84, hindi siya nag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nasugatang katipunero sa tuwing napapasabak ang mga ito sa labanan. At ang panghuling sektor ay ang Gombursa. Ang partisipasyon nila ay sila ang tatlong paring martir
na pinaghinalaang nagsasagawa ng isang revolusyon, ngunit ang tanging nais lamang nila ay mabigyan ng karapatan sa simbahan ang mga paring secular. Ngayon, para sa akin, ang pinakamahalagang partisipasyon ay si Melchora Aquino. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pagtulong sa mga revolusyonaryo ay nagkaroon ng kanlungan ang mga ito sa kanyang lugar, kung saan doon rin niya ginagamot ang mga sugatan ng mga katipunero at pinapakain rin niya ang mga ito. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aasikaso sa mga ito ay naililigtas niya ang mga sugatan at nagugutom. Para naman sa pagsasanay bilang 5, bilang isang mag-aaral, paano mo pahahalagahan ang ginawang pakikipaglaban ng iba't ibang rehiyon at sektor para sa pagsulong ng kamalayang pambansa? Bilang isang mag-aaral, aking aalalahanin at gugunitain ang kabayanihan ng mga ginawang pakikipaglaban ng iba't ibang rehiyon at sa pagtatanggol sa ating bansa. Akin silang ipagmamalaki sa lahat at ituturo sa mga kabataan ang ginawa nilang kabayanihan. Akin ring proprotektahan ang ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga nagsusulong ng kapayapaan ng ating bansa. At para sa panghuling pagsasanay bilang 6, ipaliwanag at ibigay ang kahalagahan ng mga naging partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pagsulong ng kamalayang pambansa. Pumili ng isang gawaing ayon sa iyong interes at kakayahan. Ang mga pagpipilian ay letter A, paglikha ng slogan, letter B, paglikha ng poster, at letter C, pagsulat ng sanaysay. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!